Okay, mga boss. Ito, CT125 no. Kalimitan naman talaga shaft transmission input at saka yung needle bearing. Yun yung kalimitang nasisira. So ito yun mga boss. Ayan, needle bearing nadudurog. Yan yung isang nagiging sira talaga. Kaya na-overhaul si CT125. And then nadadama yung shaft transmission. Yung dalawang bearing. Tapos ang malala nito, nadama itong clutch wheel. So, kasi kumakalog na, pambundok ito mga boss, ginamit sa pambundok. So, isiningil na lang. Pero, pambundok to. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo mga boss, yan, papakita ko sa inyo ha. Naglagay tayo ng extra oil passage, papunta ron sa needle bearing. So, hindi man siya direkta na nag-spray dun sa needle bearing, pero nagkakaroon siya ng supply dyan sa may part ng magneto ng rotor. Pag ikot ng rotor mga boss, doon na yan mababasa. So yan, may mga ginawa tayong oil passage dyan. Basta kanya-kanyang diskarte lang yan mga boss Ito, basta in-overhaul natin, tapos ginawa natin ng oil passage. Ayan, makikita nyo mga boss, bumubugalwak na yung langis papunta dyan sa may needle bearing. Hindi man siya direkta, pero pag napuno yan, may cover, automatic yan, pupunta yan papunta ron sa needle bearing. So ito mga boss, ito pa yung isa. So halos lahat naman talaga pare-parehas lang ng nagiging problema yan, needle bearing. So, dun sa ibang lugar, sasabihin, may mga 8 taon na niya itong CT125 kung hindi pa nagkakaproblema. So, depende yun mga boss. Pagka malalayo ang biyahe, yung mahahaba ang biyahe, nagkakaroon talaga siya ng supply ng langis kasi natatalsikan siya. Pero, wala nga siyang direkta na oil supply papunta ron sa needle bearing. Kaya, ang nagiging resulta pag tumagal ay nasisira yung needle bearing, and then nasisira na rin yung shaft transmission input. So ito, bali nagkasabay lang to mga boss. Itong isang tricycle naman to mga boss, pambayan lang to, tapos medyo may mahihirap ding ahon. Ngayon, syempre sa tagal na rin, siguro almost mga 3 to 5 years na to na motor, naka tricycle nga, may sidecar. So ito, yan, overhaul na rin yan kasi mahirap nang ikambyo, nagra-running clutch na yan. Kasi ang naging problema naman nito, sobrang bagting nung kadena. Pero ang durog talaga niyan ay needle bearing. So dito balik natin dito sa aking ginagawa mga boss. Kasi hindi ko ma-video sa umaga kasi may mga ginagawa tayo. Kaya binigyan natin ng oras sa gabi para mapakita ko sa inyo kung paano siya nagkakaroon ng extra oil na supply dun sa papunta sa needle bearing. So ayan, yan naman talaga yung kalimitan. Sabi ko nga kanina, yan talaga yung unang nasisira, yung needle bearing. So may mga countermeasure tayo rito. Minsan ang ginagawa natin, bushing. Pero kung hindi man tayo magpa-bushing, kung maglalagay ulit tayo ng needle bearing, nilalagyan natin siya ng mas malakas na oil supply. Search nyo mga boss, meron tayong mga ini-upload dito dati kung paano siya nilulubricate. Kung hindi pa man to na babaklas, hindi pa nababaklas CT125, may lubrication tayong ginagawa dyan para hindi agad masira yung makina. Tapos ito namang clutch wheel nga, sabi ko nga kanina, nadamay lang to kasi malaki na yung alog nung shaft transmission input, medyo pang bundok to na ginagamit. Kaya ayun, medyo naubos yung paanong clutch wheel. So balik natin doon sa pahabyaw lang natin, papakita mga boss kung paano nga siya nasisira and paano siya tatagal kung lalagyan natin siya ng extra oil passage papunta dyan sa parting yan. And ayun, base naman doon sa mga ating nagawa, kasi ano naman, halos mag-iisang taon na natin ginagawa to. Wala pa namang pangit na resulta kung maglagay tayo ng extra oil passage. Yun nga mga boss, para hindi nga to masira itong needle bearing. Kasi yan, nauubos talaga mga boss sa katagalan. Kasi yun nga, ang nakikita kong problema dito, kulang sa supply ng langis. Yan. So ayan mga boss, ubos na ubos yan, no?
Kaya yun, nasisira yung shaft transmission kapag nadurog na yung needle bearing or yun, tawag ng karamihan ay stick bearing. And ayun, ipapakita ko lang sa inyo kasi ito nga, in-overhaul ko na to, bagong buo na to mga boss. Hindi ko pa lang nadire-diretso ng buo kasi yun nga, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa natin. Kung ano ang ginagawa natin dyan para mas tumagal. Kung syempre, tumatagal na, pero mas gusto natin, mas matagal. Hindi agad masisira yung needle bearing para hindi madama yung ibang pyesa, at saka iwas gastos na rin, bawas gastos, or humaba man yung lifespan, nakatipid naman siguro yung may-ari pagka ganon. So ito, hindi naman to aandar mga boss ng walang magneto cover kasi naandun yung pulser, no? Kaya para makita nyo na meron talagang supply ng langis papunta rito sa magneto, so pinadyak-padyakan na lang natin. Ayan. Kalimitan nung mga nauna kong video, hindi ko naipakita ito sa inyo mga boss. Gawa ng yan nga, iniisip natin kung paano natin mapapakita sa inyo yung daloy ng langis. Yan. Basta dyan sa parting yan mga boss, makikita nyo, tuyo pa yan. Basta nabasa na yung parting yan, ibig sabihin nun, padyak-padyak pa lang ito mga boss. Pag umaandar na yan, malakas na ang sirit ng langis dyan. Yan, medyo matagal pa siya kasi yun nga, mano-mano, manual nating pinapaakyat yung langis galing doon sa may clutch side. Ayun, lumabas na. So yun direct na siyang nagsusupply dun sa may likod ng magneto. Then yun namang rotor, yun yung magsisilbing tagapag lubricate, tagatapon dun sa parte ng needle bearing. So yun kasi yung katapat niya, yung rotor ay umiikot yan. So makikita nyo, ayan mga boss, ang lakas no oil supply niya. So yun yung ginagawa natin. At yun nga, baka may magkomento naman na baka makompromise yung papunta ron sa cylinder head. Tinesting ko na rin yan mga boss, yung papunta ron sa taas. Meron pa rin, hindi naman nababawasan, mabawasan man ng konti kasi mababawasan yung pressure, pero hindi pa rin ma-compromise yung yung papunta ron sa taas. Kaya yun, sa tingin ko, ito modification na ginagawa natin mga boss, ito yung makakatulong para tumagal yung buhay ng needle bearing at sa shaft transmission. And siguro doon sa mga nagawa ko, wala pa naman siya mga negative na or mga side effect doon sa mga ginawa natin. Kasi ang chine-check naman natin yan pagkatapos nitong malagyan natin ng oil passage, ay di yung supply papunta ron sa cylinder head kapag umaandar na. So far naman mga boss, walang negative na side effect nga, yung sinasabi ko. Kasi yun nga, nalulubricate pa rin naman niya yung camshaft, rocker arm, yung papunta sa engine top end, okay pa rin. Sabi ko nga, yun yung nangangailangan kasi ng maraming supply din ng langis siya. Kasi matining na yan mabilis siyang umiikot. Pag andar nyo, direct yung umiikot yung sa may needle bearing, yung shaft transmission. Kaya kailangan nalulubricate ng maganda, na sariwan langis. Kasi yun doon sa una kong video mga boss, sa una kong vlog, sabi ko nga, chance lang yung pumupunta dyan na langis. Unlike dito sa ginawa natin, kapag kayan ay napuno na yung baba ng magneto, meron man siyang return, pero makakakuha pa rin siya ng mga fresh na langis para maisaboy dun sa bearing. So ayun mga boss, hanggang dito na lang. Basta yun yung ginagawa natin para mapatibay ito, mapatagal yung buhay ng shaft transmission at sa needle bearing, iwas overhaul na rin. So ayun mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung paano ko nga pala ginawa yung oil passage, so sa mga sunod na video siguro mga boss, kasi mahabang proseso.